Nakakalungkot at nakakagulat ang balitang yumanig sa mundo ng Philippine basketball nitong June 8, 2026. Sa murang edad na 19, pumanaw si Rene Clert Baterbonia, isa sa pinaka-promising na batang manlalaro ng bansa, matapos malunod sa isang trahedyang naganap habang nasa team building at training camp ng Ateneo Blue Eagles sa Dipaculao, Aurora. Ayon sa paunang investigasyon, lumalangoy si Baterbonia kasama ang kanyang kakamping si Divine Adili at isa pang teammate nang mapunta sila sa mas malalim na bahagi ng dagat. Doon ay bigla silang inabot ng malakas na agos ng tubig at tinangay palayo sa pampang. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at rescue teams. Naisugod pa sila sa ospital ngunit idineklara silang dead on arrival. Kasama niyang nasawi si Divine Adili, isang 21 anyos na manlalaro ng Ateneo. Pero sino nga ba si Rene Clert Baterbonia at bakit napakalaki ng panghihinayang ng buong basketball community? Tubong Mindanao si Rene at hindi basketball ang una niyang sport. Noong bata pa siya, mas hilig niya ang soccer, ngunit dahil sa kanyang mabilis na pagtangkad at natural na athleticism, napansin ng mga coach ang kanyang potensyal sa basketball. Isa sa mga unang nakakita ng kanyang talento ay si Coach Enzo Nitoreda na tumulong upang mabigyan siya ng mas malaking oportunidad sa kompetitibong basketball. Mabilis na umangat ang kanyang pangalan sa national scene. Noong 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte, pinangunahan niya ang Davao Region sa isang makasaysayang kampyonato. Hindi lamang sila nagkampyon, kundi siya rin ang itinanghal na Most Valuable Player o MVP ng torneo. Dahil dito, nakilala siya bilang isa sa pinakamahuhusay na young big men sa bansa. Hindi doon nagtapos ang kanyang tagumpay. Naging bahagi rin siya ng Philippine team na nagwagi ng gold medal sa ASEAN School Games sa Brunei. Sa prestihiyosong NBTC National Finals, napili rin siyang all-star at kinilala bilang isa sa pinakamagagaling na defensive players sa kanyang henerasyon. Sa court, kilala si Rene bilang isang modernong big man. Bagamat may taas na humigit kumulang 6'4", hindi lamang siya mahusay sa ilalim ng ring, kaya rin niyang tumira mula sa labas. Mabilis tumakbo sa open court, mahusay sa rebounds, blocks at may mataas na basketball IQ. Maraming coaches at scouts ang naniniwalang napakalaki pa ng maaari niyang marating sa hinaharap. Dahil sa kanyang talento, isa siya sa mga pinaka-in-demand na recruit sa bansa. Sa huli, pinili niyang sumali sa Ateneo Blue Eagles sa ilalim ng programa ni Coach Tab Baldwin noong June 4, 2026. 4 na araw lamang bago ang trahedya, dumating siya sa Maynila upang opisyal na simulan ang kanyang bagong buhay bilang Atenean at UAAP player. Marami ang naniniwala na siya sana ang isa sa mga magiging susunod na bituin ng UAAP at posibleng maging bahagi ng pambansang koponan sa hinaharap. Kaya naman nang lumabas ang balita ng kanyang pagpanaw, bumuhos ang pakikiramay mula sa mga fans, coaches, teammates at basketball organizations sa buong bansa. Kasabay ng pagluluksa, marami ring nananawagan ng masusing investigasyon upang malaman kung may mga pagkukulang sa safety measures habang isinasagawa ang team activity. Umasa ang marami na mabibigyan ng malinaw na kasagutan ang mga tanong upang hindi na maulit ang ganitong uri ng trahedya. Sa huli, ang kwento ni Rene Clert Baterbonia ay hindi lamang kwento ng isang mahusay na atleta. Isa rin itong kwento ng isang kabataang nangangarap, nagsumikap at nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino. Bagamat maaga siyang nawala, mananatili ang kanyang mga nagawa at ang alaala ng kanyang talento sa puso ng mga taong sumubaybay sa kanyang paglalakbay. Paalam, Rene Clert Baterbonia. Maraming salamat sa inspirasyon at sa pagmamahal mo sa larong basketball.